Good morning mga ka-JT, have a nice day. At ito po, naisipan po namin ni Pinsan Chino na pumunta kami ng Aguila Base. At dito po yan sa Mount Makiling, parte po ng bundok ng Mount Makiling. At ayan, papanik na po kami dyan sa forestry. Dadaanan po namin yung forestry, dyan po kami nagpangita. At sa ibabaw ko na po siya inantay dahil nasa medyo kababaan pa siya. At yun nga po, siyempre, ang JT nyo medyo namamayat na at meron tayong pupuntahan at syempre naghahanda po tayo para sa long ride namin papuntang Daet po to Skyline Tabaco Albay. Kailangan na po namin mag-ensayo kahit papano, kailangan ng resistensya at lakas ng mga kapaanan. At sana makuha namin at maka-schedule ng by August. Ayun naman po alam naman ng mga kasama ko na magra-ride kami. Syempre sa mga ibang kasama sana makasama. At ito po, naghahanap po tayo dyan ng White Lady or Diwata. Pero wala po tayo nakita ng Diwata dyan. Ang dami pong pumanik at ang dami rin po ako nakita nag-walking. Tapos pumunta po ng Picto hanggang Aguila Base lang po kami. At meron na po doon silang entry na papuntang Picto. Meron po doon kawayan na parang arko. At ito po, naglista na po si Pinsan Chino at may bayad po dyan ng 25 pesos. Tapos registered po kayo. Bibigyan po kayo ng ID na kahoy. Ayan, nakikita nyo po yan. Yan po yung mga guide po rito na nag-aantay po dyan. Siyempre, pagkatapos po namin dito, pumidal na po kami papanik. Medyo mahaba pa po ito. Hindi ko po alam kung 7.5 o kulang-kulang 8 kilometers itong ahonin na to. Hanggang station 11 lang po kami pero meron pa pong station hanggang 30 po ata yan. Basta marami pa po kayong dadaanan dito. Pero dun sa makalampas po ng Aguila Base, kailangan nyo na po mag-walking. Ang dami pong pumanik dito mga kasabayan namin hanggang sa makakita kami dyan. Siyempre, alam nyo na si JT, di maaaring hindi magsa-sightseeing dito at magwi-window shopping. Friday po ngayon at good morning po sa inyong lahat. Itong Friday pong ito ay marami pong pumanik talaga. Nagulat po ako ba't ang dami pong pumanik. That yun nga po, syempre magbubuko tayo dito. Chill-chill lang kami ni Pinsan Chino dyan. Inaantay namin dyan si paring Darwin. Hindi na po siya nakapanik kasi wala siyang ID. Kailangan po talaga ditong ID bago kayo makapanik dito. Marami pong dito na pwede yung daanan, flat tracks, tapos Mud Spring, then Aguila Base. Pagkatapos nyo po ng Aguila Base, mga ka-JT, papanik po kayo ng Picto. Mga ilang oras pa po yan. May 2 to 3 hours na panikin po yan. 90 degrees na nadadaanan mo talagang medyo bangin-bangin. At ayan, syempre, papakit lang po tayo. Kita nyo naman po, pink na pink. Kala ko hindi na magkakasya sa akin yung PBG kong jersey na pinagkakatabi ko. Syempre, magiging souvenir para sa akin. Ayun yung PBG Pansol Bikers Group. Patatlo na po namin jersey yan. Syempre, susunod na taon magpapaano pa uli ako ng isang jersey. At salamat sa mga sumusuporta ng PBG sa mga jersey namin. Ayan, nakita niyo po yung suot ni Pinsan Chino na yan. Yan po yung latest naming jersey ng PBG. Siyempre, nagpapagawa po kami ng PBG jersey na pwedeng pamporma, pwede pong pang bike. Dry fit po yan. So, dry po ako. Ayan naman po mga ka-JT, papanik na po tayo dyan. Medyo may kahabaan dito. Mount Makiling po ito, hindi po Makiling Loop. Mount Makiling to ang kahabaan na to. Ito ay tinatawag nilang Aguila Base to Picto, Mud Spring, Flat Tracks. Ayan po yung mga pupuntahan dito. Ang haba-haba po nito, talaga naman tagaktak po pawis ko rito. At nagdala po ako dyan ng mapapalit kong damit. At syempre, kailangan po natin mag-ensayo sa darating na na ride namin, na long ride. Siyempre, hindi naman po biro ang Bicol. At yun nga po mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dito. Marinig ko po dito, puro huni po ng ibon. Napakasarap po dito mag-ride. Tapos sinovertikan po kami dyan, mga ka-JT, na mga siklista din. Marami rin pong pumanik na siklista dito. Dito po, makikita nyo naman po, marami po napanik dito. Kaya hindi po kayo mainip. At hindi po delikado rito. At saka po rito, marami pong guide dito na nagkakaisa po sila. Tapos i-guide po kayo. At yun lang kasarapan dito, kahit anong init po ng panahon. At talaga naman napakalamig dito, mag-ride. At sobrang dami pong puno talaga rito na dadaanan. Napakasarap po rito. Daig nyo po nag-long ride dito pagkatapos nyo po maahon na to. Itong kahabaan na to. Ilang kilometro lang po pero hindi naman po ganun kasagad-sagad yung aahonin nyo. Chill-chill lang po kami dito hanggang sa iniwan na kami niya. Makikita po namin sa Aguila Base at wala namang ibang pupuntahan po yan yung mga nauna. Marami na rin po kami nakasulubong dito na galing taas pero hindi po ganun karami. Kami po ay sabay-sabay lang din nagpanikan tapos nung pauwi po kami ang dami po naming nakasalubong.
Siyempre dito nauna po tayo at naghahanap po tayo ng diwata. Hanggang ngayon po hindi po tayo nakakita ng diwata rito. Kahit sana si Maria Makiling kahit medyo maedad na. Hindi, joke lang po yun. At dito po siyempre papawis lang po tayo dito. Talaga naman napakasarap naman po mag-ride dito. Sobrang pawis po. Nakasalubong ko po dito yung PBG tsaka yung mga tropang pansol. At nakita ko po sina Utol Toto Aka dun sa may Picard nagwo-walking ko. Yung mga pansol sa umaga po nagwo-walking. At yun nga, yung mga kasama nila, sina Ate Angie. At dito po, nakasalubong po namin sina Master Dong, sina Ray, at si Kay Wancho at si Edmond. Kami naman po ay pababa. At yan, nakita nyo naman po yan, habang nag-aahon kami, mayroon kami mga nakadadaanan ng mga nagwo-walking. Yan po, may mga guide yan. Ang pagkakalam ko sa guide po ay mahigit 1,000 po. Depende po sa dami po ng kasama. Basta po, lagi po dito, pagkapapanik po kayo ng picto, hindi pwede po na wala kayong guide. Pero pag mahal na araw po, may libre po yon. Pwede po pumanik na walang bayad sa guide. Pwede po kayo magpa-registered lang, tapos makakapanik na po kayo. Hindi lang po kami natuloy na nakaraan dahil po busy po ako at busy si Pisan Chino. Ayan, nakita nyo naman po yan. Ang lakas na po uli niyan. Nagpapagaling lang po yan sa mayroon po kasi maintenance yan si Pisan Chino. Hindi kami naglo-long ride. Pero pinaghahandaan po namin ang long ride namin by August. Sana po matuloy kami kahit saan lang. Basta medyo mahaba-haba po yun. Kaya ito, panay po ensayo namin. Inuulit-ulit ko lang po ang ensayo namin. Siyempre, dito po nagsa-sightseeing na po tayo. Dito po may nakita ko talaga nung pababa kami. Gusto ko na pong bumalik. Napakaganda sa mata. At alam nyo naman po, syempre, window shopping lang. May mga dumadaan po dito mga motor. At yun po, naghahabal-habal din po yan mga yan. Kung gusto nyo po hindi maglakad at doon na kayo maglalakad papuntang Picto na medyo mahaba, pwede ko kayo maghabal-habal dito. Hindi ko lang po alam kung magkano bayad. Dahil hindi ko pa po na-testing yan na maghabal-habal. Pero na-testing ko na po ito na ilang beses na lakadin na yan. Nakita nyo naman po yung mga habal-habal tapos mga service po ng mga taga rito yan. May mga sasakyan din naman po nadaan yung mga taga rito. Hindi ko lang po alam. Wala lang po sila ng pampasaherong jeep na puro private po rito. May makikita mo ko yung jeep. Hindi po pampasahero. Ang pampasahero po nila dito ay mga motor. At yun nga naman po, wala lang po sila sa Lunes hanggang Huwebes na pero hindi pa po ako nakakapanik dito ng Lunes hanggang Huwebes. Tinry ko lang po pumanik ngayon ng Biyernes at nagyaya si Pinsan Chino at yun naman po, ang dami ko po nakita na naglalakad at nagpaparegistered para pumanik dito. At yun naman po, regular namin punta rito ay Sunday or Saturday. Wala po ako nakita mga tropahan dito. At yun nga po, syempre mga ka-GT, nakita nyo naman po yung mga nilalampasan namin na yan. Sobrang dami po talaga nagpumanik ngayon. Pero pailan-ilan lang po sila, hindi sila kagaya sa mga Sabado at Linggo na group-group. Dito, group man, meron pumanik pero hindi po ganun karami. Mas malimit po, ayan, na group Porto lang. Siyempre, alam nyo naman yan, hindi naman po papanik sa taas yan. Pag may kasama po na guide, alam nyo naman po, napapanik po yan papuntang Picto. Yung pong Picto ang pinakamahirap panigin dito. Habang nag-chill ride lang kami dyan, siyempre nagkukwentuhan kami ni Pinsan Chino, nagchichismisan kami. Siyempre, alam nyo naman po tayo, chismoso. Hindi po muna ako chismis-chismis sa amin. Kasi tapos na po yung mga piyesta, tapos na rin po yung mga kachismisan ko. Baka magsawa kayo sa chismis ko, pero nakikinig-kinig pa rin po ako dyan. Ayan ang unang madadaanan nyo, pwede ko kayong bumili ng buko dyan, may mga tindahan po dyan. Pero hindi naman po kami dyan natigil kasi nasasayang po yung momentum para sa aming mga bikers. Yun po yung mga iniingatan namin at yung alam ng mga bikers na pagka nasira momentum, mahirap na rin pong pumidal. At natutuyot ang mga tuhod. Yan, syempre, dire-diretso lang po kami. Hindi na po kami tumigil dyan. Ito, medyo may kataasan na po yung ahon na to. Hindi naman po ganun katindi ang ahon dito. Basta mahaba lang. Tapos tiyaga-tiyaga lang ginagawa namin ni Pinsan Chino. At pagkarating nyo po doon sa ibabaw, syempre, mayroon pong recovery dyan. Pero saglit lang po. Tapos ahon na naman po uli. At yun nga po, syempre, ang titigilan po natin, mga ka-GT, ay yung Aguila Base. At doon po kami magpapamalagi. At maray pagkain po doon. Ayan, si ate. Sinatot ko si ate. Niloloko dyan si ate. Ayan, nakita nyo ng pangingiti yan. Ayan, sabi ko kung kasama niya yung nasa baba. At dito po may mga nakasalubong kami senior citizen na kami na nakalagay na kaya jersey sila. Tapos may mga foreigner kami na nakasalubong. Ang mga foreigner ang bibilis po maglakad pero yung mga Pilipino syempre maliliit lang po yung hakbang natin kaya medyo ala-alalay lang po sila. Sila sayang-saya pa yung mga foreigner. Talaga namang nag-good morning lahat dito. Depende naman po sa'yo. Pero kahit hindi nyo po kilala, bumabati po yan, nagwo-walking or nagjo-jogging, nagbabike, lahat po yan. Tapos mga ka-JT, pagka lampas po namin doon sa may Mount Makiling Forest na
recovery, dire-diretso lang po tayo at yun nga po mga ka-JT, medyo may kahabaan po tapos lalampasan po natin dalawang small community rito at meron po tayong dadaanan dito mga tindahan. Doon po sa unang tindahan, kina Resty Tatad po yun, sabihanan niya. Tapos yung pangalawa po, hindi ko po alam, yung sa may small community rin dito. At hindi ko lang po alam kung anong buhay nila dito pero nakakakwentuhan ko si ate pagka daw tapos na po yung summer, mahabang tagulan, nagtatanim-tanim na lang daw po sila dito at yun na lang daw po yung pinangsusurvive nila. At madalang daw naman po kasi ang pumapanik ay tama naman po yung sinasabi ni ate. Yung po yung may tindahan po sa taas sa may Aguila Base mga ka-JT. At ayan po, sumisikat na po ang araw. Siyempre, mayroon tayong baon na damit dahil po napakainit po talaga at napakasakit sa balat ng tindi ng init ngayon. At ayan, nakalampas na po tayo dito sa may recovery. Medyo paahon na po ito at hindi na rin po tayo magtatagal dyan at makakarating din rin po tayo ng Aguila Base. Sa Aguila Base naman po, nag-chill-chill lang po tayo, tumambay. Uminom po ng buko. Kumain po ako ng favorite ko doon, turon. Napakalambot po kasi nung saging noon na pagkaluto po doon. Tapos meron po ako doon kinakain na buko ron. Hindi naman po sila yung tindera. Dahil po dito, every 2 weeks, nagpapalit po ng tindera rito para sa nila, hanap buhay nila. Ganun po sila may pagkakaisa po sila pala dito. Ayun po yung nila. 2 weeks sa kabilang tindera, 2 weeks dun po sa kabilang tindera. Hindi po sila nagsasabay. Basta 2 weeks lang po. Mapachempon lang po kung sino yung maraming nabili or maraming pumanik. Kagaya po nito, swerte po si nanay at sila po yung pinagpala dahil ang dami pong pumanik ngayon. Friday po ngayon, hindi pa po Sunday. Siyempre, babalik po kami dito sa Sunday. Kailangan po namin ensayo at nalalapit na rin po yan. Hindi na po matagal yan, 2 buwan na preparasyon at kailangan naman po talaga mag-prepare ng ganun mga ka-JT. At syempre dito po, papanik-panik lang po tayo dyan at sa lahat ng gustong mag-ride dito, kailangan nyo lang po mag-register doon, mag-bike, mag-walking. At ayun, pagkatapos po namin, tambay na po kami dito. Nakita nyo naman po, order kagad ako ng buko. Nakita nyo naman po, medyo may bilbil pa tayo, kakapraso na yan. Akala ko yung jersey na yan hindi na kakasya sa akin, pero nagulat ako. Ibig sabihin, namayat ako. Dati po kasi labasan katsanan ko dyan. Para kung alam nyo na yun, yung parang buhaya. Hindi, joke lang po yun. At yan mga ka-JT, nice ko lang po yung cellphone ko. At umorder po ako dyan ng turon, napakainit pa po ng turon, napakasarap po nung kain namin dyan ni Pinsan Chino. Si Pinsan Chino, panay pa ang picture dyan. At yun nga, kukunti pa yung mga nakatambay dyan. Pero ako, syempre, tambay-tambay lang, inom lang ng buko. Yan lagi po ang gagawin ko dyan. At kada panik ko po dyan, kahit po sa Sunday na pagpanik namin, syempre, ensayo. At habang tumatambay po tayo dyan, may nakita po kung tropa. At yun, hindi ko naman po siya nakakausap. At binako po dun yung buko, tapos kinain ko po. Ako na po yung nag-back. Sabi ko kay ate, ako na po yung magbabak. Kasi medyo marunong naman tayo. At yun nga po, ingat-ingat din po sa pagbabak ng buko. Baka mamaya matandad na daliri natin. At pagkatapos ko po dyan na kumain ng buko mga ka-JT, tumorder po ako ng 2 turon at si Pinsan Chino ay nagsa-sightseeing pa doon sa baba. Dito po sa may papanik po ng Pic 2, meron po dyan na kawayan ng arko na bago kayo pumasok ng Pic 2. At syempre mga ka-JT, hindi naman po tayo maaaring hindi magtatagal dito at magtatambay lang po kami dito mga ilang minuto or 30 minutes. Bababa rin po kami syempre at ito na po yung huling destination namin dahil hindi naman po makakapalik sa Mountain Peak sa Pic 2. Dahil pantao lang yon, nagkakamali na po ako pag-edit. May tumawag po kasi sa akin sa baba at yun naman po, akala ko parcel. Ayan si Pinsan Chino. Nakita nyo naman po, may dalang tubig. Babu!